A big shout out to Anchor for making the best podcast in the whole wide universe possible. Thank you, Anchor, for letting us create easily a podcast like this, And if you wanted to try out Anchor, just go to anchor.fm/start and try. Download their app, guys, and start creating your own podcast. Start earning money with it, Start expressing yourself. Go ahead, record, and have fun. Have fun with this podcast. Thank you, Anchor, for making this podcast possible. Thank you so much. Now, back to the episode. So what is up again to you extraordinary people? My name is Rap and I will be your host for today's episode of Not Your Ordinary Podcast. So we all heard the news earlier. Narinig natin lahat yung balita, nabasa, napakinggan. Talagang kumalat sa lahat ng social media and sa lahat ng news sa buong bansa. Talagang walang nakakaalam na itong balita na to. Finally, DepEd Secretary Leonor Briones extended the opening of classes to October 5 instead of August 24. So that's a good news kasi maraming mga teachers ang nahihirapan. Maraming mga estudyante ang nahihirapan. Mga walang internet, mga mahihirapan mag-cope up sa modular classes, sa blended learning, and kasama pa dyan yung mga teacher na kinakailangang mag-report sa school kahit walang face-to-face learning. So there is the fear of coronavirus. Andyan yung kanilang exposure sa virus kasi they need to go outdoors and go to the schools. So talagang napakaganda nung balita na hinatid sa atin ni Secretary Briones na na-extend yung pasukan na instead of August 24 ay sa October 5 na. But dito na tayo sa ating dito na tayo sa ating negatives. Okay? So even though nasakop nito lahat ng private and public schools sa buong bansa, hindi nito sakop yung mga schools na nakapagsimula na or yung mga private institutions, colleges and universities and high schools na nagsimula na ng kanilang online classes and blended learnings. Kasama na dyan yung school na in-enrollan ko. So nagsimula na kami nung August 10 sa online class. And dahil bumalik sa modified enhanced community quarantine ang Metro Manila and other parts of Calabarzon, so yung modular classes na extend sa August 20 but ongoing pa rin yung online classes. So hindi na daw masasakop nito yung mga school na yon, hindi na to masasakop na sa October 5 na sila mag-o-open ng classes. So tuloy-tuloy na to, which I found is a bit unfair. Okay, kasi bakit sila lang? Sana all, di ba? And lugi yung mga teacher. I am reading different rants. Mga naglalabas yung mga teacher ng kanilang mga opinions, sinanakit rants sa social media na nahihirapan sila yung mga teacher na ngayon nagsisimula na ang hirap daw lalo na pag pumupunta sila sa schools. They need to report even though there is no face-to-face classes. Andun yung takot sa COVID. Andun yung takot na mahawa ka ng virus. And wala pang hazard pay, if I'm not mistaken, walang hazard pay yung mga teachers kapag nahawa sila ng virus. And yung mga bata, especially kami, isa ako dito, and yung mga kaklase ko, ngayon pa lang nahihirapan na sa online classes. Why? Simply because of poor internet connection. Kahit anong internet provider ang gamit mo, mapa-Converge, Smart, PLDT, Globe, kahit anong gamitin mo guys na
internet, talagang nagkakaroon ng downfall yung signal. Talagang hindi nagiging stable yung signal, lalo na kung continuous mong ginagamit for several hours, which is happening in online classes. Andyan yung bigla na lang maglalag yung teacher habang nagsasalita, or habang may pine-present na video sa Zoom, biglang nag-glitch, biglang naglalag, biglang naglo-loading, bigla naghahang, and ang hirap ng i-rewind, ang hirap ng ulitin kasi pag nagsalita yung isa, maglalag uli, ganyan. Talagang ang hirap ng internet connection. Now, it is a good news na na-extend sa October 5 yung pasukan. But paano naman etong mga nakapagsimula na, hindi ba pwedeng i-consider na makasama na lang din sila dun sa opening of classes to October 5? Kasi hindi pa ready. Ano to, parang ginagawa nyo lang kaming experimental, di ba? So disclaimer muna tayo. So wala akong sinasabi dito na mga dapat ikagalit ng mga iba't ibang klase ng tao dyan. So this is only my personal opinions and thoughts. I'm just expressing my right of freedom of speech. So huwag kayong masyadong triggered. Okay? So balik tayo. Ayun na nga guys, talagang napaka-unfair. Okay? Hindi naman sa ayaw kong mag-aral. Of course, gusto kong mag-aral. And sinasabi ng iba, ayaw mo pala sa online class, ayaw mo pala sa blended learning. Bakit ka nag-enroll? Hello? It is for the sake of graduating in time. Okay? So, ang dami kong gusto sa buhay, ang taas ng pangarap ko. And kung madedelay pa ako, parang magiging mahirap na. Gusto kong makagraduate on time. Gusto kong makagraduate na fresh pa, na bata pa, di ba? Para mas maraming opportunities, para mas mabilis ko matulungan yung pamilya ko at ang sarili ko. It doesn't mean na nag-enroll ako ngayong school year, gusto ko, na kaya ko. It is simply because wala akong choice. Kasi kahit anong mangyari, kahit anong pandemya, kahit gaano kabagal yung internet connection sa bansa natin, pinupush ng ating Department of Education na buksan ng klase in online classes, in modular learnings. So, eto na nga, na-extend sa October 5. In-extend pa, di ba? Kasi marami pa daw kakulangan, marami pang mga kailangan pag-aralan, paghandaan, and yung ibang lugar nasa community quarantine pa. So, we all have that certain reasons right now. But what if kung sa October ganyan pa rin? Ipupush pa rin ba natin yung pasukan even though yung mga reasons kung bakit tayo nag-extend ngayon ay meron pa rin doon sa time na pinag-extenda natin, which is on October 5. Paano kung present pa rin yung mga reasons na yun? Di parang ganun lang din. Which is why, bakit nahiya pa kayo? DepEd, bakit nahiya pa kayo? Bakit hindi pa kayo nag-declare ng academic freeze? Iyan ang sigaw ng napakaraming estudyante, magulang at guro sa buong bansa. Academic freeze! Yun yung sinabi ko on our last episode. So pakinggan ninyo yung sinabi ko patungkol sa academic freeze. But I am sparing you the time, so sasabihin ko ulit ngayon. So ang naiisip ko lang, share ko lang yung thoughts ko na dapat gawin ng DepEd. Ayun nga, academic freeze we're in. Itigil na lang muna, wag nang buksan yung school year ngayong taon hanggang December. Hintayin magka-vaccine. Ngayon meron ng vaccine na ini-introduce ang Russia, which is the Sputnik 5, but we need to go on to phase 3 of clinical trials. And hindi lang naman yun yung bakuna na nade-develop. Nandyan na yung bakuna ng China, America, and other countries. So malapit nang magkabakuna. Now, what I'm saying is that until we don't have a vaccine, we must not have classes, face-to-face classes. So the only way for Filipinos to learn, the only way for Filipinos to be educated well enough to survive in educational matters is through face-to-face classes. We need to accept that kasi napakabagal ng internet connection dito sa Pilipinas and napakahirap mag-adjust kapag ka modular learning yung kinuha mo kasi you are left alone by yourself to learn.
without the guidance of any teacher. So mahirap din guys. So yun nga, naiisip ko na bakit hindi na lang gawin next year i-start yung classes and doon i-fast track lahat ng lessons. Maging whole day yung mga klase, diba? Even on weekends magkaroon ng klase para mas mabilis yung mga lessons and then maka-graduate on time. So sinabi ko yung mga detalye nito ng opinion ko dun sa ating last episode, so pakinggan mo na lang, hindi ko nasasabihin dito lahat. Pero yun lang guys, yung mga opinion ko, mga thoughts ko patungkol dito sa nangyari. So I am glad na merong ganitong balita ngayon na na-extend, pero parang wala din kasi hindi rin kami nasakop kasi nakapagsimula na nga. So sana madamay naman kami. Masama kami dun sa October 5, diba? Para naman mapaghandaan pa namin for the sake of other students, for the sake of the teachers. DepEd, please hear us. And if it is truly possible, please take in consideration academic freeze. Yan din ang sigaw ng mga college students sa Commission on Higher Education na sana magkaroon ng extend sa pasukan and sana magkaroon ng academic freeze. Kasi ngayon, napakahirap. But don't get me wrong, alam ko na alam ng ating mga department heads ng DepEd ng CHED ang kanilang ginagawa. So, ang gusto ko lang sabihin, please take into consideration yung mga hinaing ng mga mamamayan, ng mga estudyante, ng mga magulang, at lalong-lalo na ng mga guro na nahihirapan. So that is it guys for this episode. Once again, I am your host Rap. Please support this podcast para mas lalo pa tayong lumago, para mas lalo pang lumaki. So thank you for listening guys. This is again your host Rap and this is not your ordinary podcast.